na you should only have sex after marriage? Oh, Vince. Ako, hindi ko kaya. Magdiretsahan na lang tayo. Fun fact, you know, the ancient Egyptians are very ancient pa talaga. Like, ancient Egypt na siya by the time na Queen Cleopatra arrived. Mm-hmm. And they don't have a word for virginity. Mm-hmm. Because it was just, hindi siya concept. So would you still stick with that person even if ganyan yung sexual relationship ninyo? Hindi kayo nag-enjoy Diyan na every papasok time? kung gaano ka-important yun sa'yo. Meron talaga like, ang perfect nung date. As in, parang they jive on everything. They can communicate, ganyan. Tapos nung nag-sex na parang, hindi lang talaga siya nag-enjoy. At hindi ibig sabihin nun, I love you less or hindi ako masyadong na-attract sa'yo. Sadyang, hindi lang tayo swak. Yung mga bagay na gusto mo sa sex, kailangan mo rin sabihin yun sa partner mo. Totoo. Di naman Actually, automatic yeah. yun na alam niya niya yun. agad. Kung paano kang haplusin. Sex talaga. Proven yan na nakaka-solve ng mga problema. Tried and tested yan. Tried and tested. Kaya ba ng generation natin ang no sex before marriage? Nako. Hello mga ka-ATM and we're back! Kaya na nga syempre with Vince Maristella. Thea Astley. Chaska Fausto. Sean Lucas. Yes, and this is Triggered! Yeah! Let's go! Okay. Okay. Eto na nga, Thea, medyo mainit-init. Guys, mainit-init ang ating topic for today. Oo. Kasi ang topic natin is, kaya ba ng generation natin ang no sex before marriage? Nako. Oo. Ay, napatawa. Natatawa na agad siya, oh. Oo. This is so funny. Nung kinder kasi nagkasal-kasalan kami. So, okay na. Bahay-bahayan, ganon. Oo. Pero ayun na nga, kasi eto guys, ang ating fellow Kapuso stars na si Ate Shaira and Kuya EA, ayan, di ba nag-engage na sila? And then talagang pinoblicize nila na they're practicing celibacy sa 11 years of relationship nila. So, can we define celibacy? Can we search it sa Google? Para sa mga hindi lang nakakaalam. Ano, celibacy? Celibacy. 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 Let's search it. Celibacy means no sex. Talaga. Yeah, it just basically means no sex. Yeah. No... Pero no sexual activity or no... Like no sexual I think activity it's at all, no diba? sexual activity. But search Yeah? it just to be Kahit- sure. But ang alam ko, no sexual kahit activity. hand jobs, kahit Kahit oral, kahit eating out. Kahit dulo-dulo lang. Ganon. like- Pwede ba yun? Kahit just the tip. oh, just the tip. Ganon. Yun ba yun? Or yung celibacy ba, like, kailangan, yung... I-search mo na. I-search nyo na. Search nga natin. We have to be specific, kasi para din to as an education din to sa mga ibang tao dyan. Kasi takot tayo most of the time to talk about it Pero it's reality, Di diba? Okay, celibacy. You're proud to talk about it, Oo. Syempre naman si Sean yan Wow. Oo, so tignan natin. Pero eto, ibang ibang stars din, Kapuso stars that advocates celibacy or no sex before marriage is si Kuya Drew at si Miss Ia Villania, si Mateo Gudicelli, Kuya Mateo Gudicelli, Sara Geronimo, si Miss Maris Umali, and Sir Rafi Tima. Ayun. Okay. So, andyan na ba yung definition natin ng celibacy? Okay. It's weird kasi You don't have to parang be a virgin, di ba? officially, celibacy means the state of not being married. And since technically, dapat married people lang ang may sexual relations, kaya naakibat din dun sa term na celibacy, yung abstention from sex. So ngayon, pag sinabi na rin celibate, it also means not having sex. Pero before, ang meaning lang talaga niya is being unmarried. Okay. We learned Wow. something today. Diba? So, okay Oo. na sinerch din natin. Galing mo dun, Cheska. Dahil Diba? ngayon, it also means sexually abstinent. Ayan. So wala Pero talaga. wala sinabing specifically if it's just yung actual sexual intercourse or... Self-love lang pwede. Pwede yatang self, tapos pakapaka pa gano'n. Nakamakapa lang.
Alam nyo yun. Okay, sige. Anong thoughts ninyo when you hear yung no sex before marriage? Kaya ba natin yan? Pero... Kayo ba? Tayo. Personally, do you believe in that? Okay, guys. Na you should only have sex after marriage? Vince. Ako, hindi ko kaya. Magdiretsahan na lang tayo. Papaikuti ko ba? Hindi ko nga talaga kaya eh. So dati Correct. pa lang, ever since... Hindi na to. Never ka nagkaroon ng moment na parang gusto ko talaga sex after marriage na. Ganun. Never yet. Ikaw? Si Sean. Ako? May time na medyo naniwala ako dyan. Pero ngayon Talaga? like, bata pa talaga ako. Grade 1, 2, 3. Dapat, after marriage na. So, Wala. pag grade 4 ko, medyo lumawak yung isip ko. Diba? Yung mga nalaman So grade 4 nag-start. Grabe, hindi. Grabe naman. naman. Grade 4 lang ako nagkaroon ng Naging knowledge. curious. Nagka-knowledge na ako tungkol doon ng grade 4. Ay, ikaw, chess cakes. At some Damn. point, honestly speaking, naisipan ko siya. Like, what if i-try ko lang? Pero, syempre, hindi ko kaya. So hindi nangyari. Let's go! So, Curious lang ako. Nung naisip nyo na, parang okay na Okay yung sex, no? Hindi. Wag muna makipag-sex pag ikakasal na lang. Like, yung naka-apekto ba nun sa inyo is yung friends nyo, yung family nyo? Ano ba yung punot dulo nun? Bakit nyo naisip Na sex after marriage dapat. yung sa akin nag-stem yun kasi yung parang partner ko at that time, parang hindi nga kami madalas, charot, parang dami ko, partner ko at that time, parang hindi nga parang madalas, parang we don't do it often. So parang napaisip ako, parang like, what if try kaya namin? No, wala talaga. Just to try, you know? And at the same time, kasi parang that was the time na parang I was trying to have more like faith kay God, ganon, na parang, kasi, di ba, hindi naman talaga dapat ganito, ganyan. So, sabi. oo, yun. So, parang naisip ko siya, kaya I considered it, pero it didn't obviously happen. Oo. Ako Dun naman, nag-stem. never ko, I mean, nung before, kaya ako nagkaroon ng idea na siguro dapat sex after marriage lang. Kasi nung high school, siguro, or mga grade 6, ganyan. Ay, hindi, actually, mga grade 7. Tapos, halimbawa, may mga nakakachismisan ako na upperclassmen. Tapos mag-open sila ng topic na pagchichismisan nila yung batchmate nila na, sige, ganito, hindi na yan virgin eh. Parang in a negative way. Na parang ibinababa nila yung batchmates nila na hindi na daw virgin. Nasa all girls ka ba na school? Hindi, co-ed. Co-ed. Oh, pero may All boys ka. may mga ganong topic na parang dinedegrade nila yung girl dahil nachichismis na hindi na virgin. So doon ako nagkaano na, so hindi pala, mali pala yun. Like, like, dapat pala na i-keep mo yun sa sarili mo just in case nga na hindi ka na virgin kasi para ide-degrade ka ng mga tao sa paligid mo. Doon ko lang siya unang naisip. Pero, nung medyo nagkaroon na ako ng ability to think for myself, na hindi na ako nadadala sa mga sinasabi ng mga peers ko, never sumagi sa isip ko na gagawin ko yung no Celibacy. Oo, kasi fun fact, the ancient Egyptians are very ancient pa talaga. Like, ancient Egypt na siya by the time na Queen Cleopatra arrived. And they don't have a word for virginity. Because it was just, hindi siya concept. Yeah. Like, kasi, ibig sabihin nun na either mag-sex ka or hindi, walang nakawala sa'yo. Yes. Like, hindi ka less of a woman just because hindi ka na virgin. Yeah. At hindi ka rin mas babae dahil nakapag-sex ka na. Hindi ganun. Walang ganun. So, dun ko na na hindi ka masamang tao kung mag-sex ka before marriage at hindi ka rin mas mabuting tao dahil
Totoo. Naghintay ka. Mas masarap kang tao. Yeah, also like, scientifically, diba, you know what they say, like, hymen. But you know what, the hymen thing, it actually... totoo for everyone It's for not true all 'cause girls. even if you're a child, that you're a can gymnast, break it. you can break it Oo. literally by just riding a bicycle. Meron ako nabasa before na nagma-monkey bar siya, tapos nahulog siya. Tapos dumugo. So, natanggal yung virginity niya ng monkey bar. Oh, diba? That's so... Diba? So, wala talagang ganun. Wala. Paano yung first time mo? Nasa monkey bar ako nun eh. Yeah. And then meron din mga moments na... Paano? Curious ka talaga eh, no? Paano mo ginawa yun? Ang flexible mo. Yung monkey kasi yung monkey. Yung monkey may bar. But anyways, tsaka meron din moments, I think, parang couple sila, and then, they had sex for the first time, but then hindi dumugo yung girl. But then the girl was a virgin, so that doesn't mean na... I mean, like, sinabi kong virgin kasi wala siyang experience. That's what I meant. Pero hindi siya dumugo, but does that mean hindi na siya virgin? No. So Pero parang... sa second boyfriend niya, dumugo ba? That's a different story. That's a different story. Ouch! Grabe naman kayo. Ito. Kailangan ba na, okay, since lahat hindi kaya, no? Hindi kaya gawin. Hindi Hindi naman sa hindi kaya. Grabe. Hindi sa hindi kaya. Hindi lang kami naniniwala na. Okay. Ayoko lang. Ayoko lang. Hindi kasi yung tanong kasi kanina is, kaya ba na walang sex? Oo. Pero So, sige go. Kaya ba? I think sa generation natin, Kaya. Like, Kaya. may mga tao na yun yung gusto nila at kaya nila. So, okay, edi tuloy mo yan. Okay. Go. May mga taong may kaya. Oo. Di tayo yun. Pero merong mga taong ganun. Oo, edi go. Oo. Gawin mo yan kung dyan ka masaya. Okay. So, since may mga taong ganon, do you guys believe na you have to have sex with that it's okay to have sex with your current partner just so you know if you guys are sexually compatible? Kasi napag-usapan na nga natin before na parang sex is Importante. also a factor. It's also important to keep the romance alive, to keep the connection with your partner. And since you're already dating to marry, di ba, may mga ganyang factor, so might as well, do it. Iba nga, nagli-live-in, di ba? Para lang they could see if it works. So, what are your guys' thoughts about that? Oo. Sabi nga natin, laking bagay ng sex. Malaking malaking bagay, ha? Ha? Malaking. Depende, iba-iba yung size ng mga bagay. Diba? Tama. Ikaw talaga. Okay. Basta malaking factor ang sex sa relationship. So, at doon mo rin malalaman kung para sa'yo, binavalue mo ba ang sex. Kung That's right. Di ba? Kung gaano siya ka-importante sa'yo. Ngayon, kung tinry mo, compatible kayo, di okay. So, doon mo rin malalaman na, kailangan ko pala neto, like, mas frequent na ganito for me to be in a relationship, or okay nang pala sa akin, wala. Which is importante. So, kailangan mo rin mag-explore para may matutunan ka rin, di lang sa partner mo, hindi sa sarili mo din. Correct. And I remember like what Vince shared with us the last time na parang kaya siya nag-hold on sa relationship kasi the sex was good. Oo, naalala ko. Oo. So, ikaw ba naniniwala ka na may ganong talaga? May tao na hindi sa'yo sexually compatible? May ganon? Oo. Naka-experience ka na Di talaga tumitigas. Hindi, as in, meron talaga na hindi ako nag-enjoy. Tsaka meron na nag-enjoy ako. Tsaka, yun nga, di ba nga, in-explain ko last time na yung sex talaga, proven yan na nakaka-solve ng mga problema. Tried and tested yan. Tried and tested yan. Pero I have a question though. Like, di ba na-make mention ni Vince na there are times na nag-enjoy siya and then times din na hindi. Does that mean ba na pag hindi ka nag-enjoy, hindi mo namahal yung partner mo? I don't think so. Like, hindi. can you guys tell? Like, what if like, for the most part, parang hindi na siya ganun kasarap, ganun ka-enjoyable. Ganun kasarap. Pero, like, would you say ba na fall out of love ka na with this person, hindi ka na sa kanya na-attract, and that's why hindi na ganyan ka, yung tension
I don't think so. I think some people are just really bad at sex. Or baka hindi lang Like, some people are just not... Kasi like, for example, I'm watching Sex and the City right now. Tapos, meron talaga like, ang perfect nung date. As in, parang, they jive on everything. They can communicate, ganyan. Tapos, nung nag-sex na parang, ay, parang he uses too much tongue, or parang, or mga ganun technical stuff. Hindi siya gumagalaw. Hindi lang talaga nag-work. Hindi lang talaga, exactly, hindi lang talaga siya nag-enjoy. At hindi ibig sabihin nun, I love you less, or hindi ako masyadong na-attract sa'yo. Sadyang, hindi lang tayo swak. Hindi ko lang gusto kung paano ka humagod. Sex can be taught, man. So would you still stick with that person even if ganyan yung sexual relationship ninyo? Hindi kayo nag-enjoy Diyan every time? napapasok kung gaano ka-important yun sa'yo. If And- you're someone who needs to have sex all the time with their partner, syempre hindi magiging okay yung relationship niyo kung hindi ka nag-enjoy dun sa... And kung open ba yung communication nyo, kasi like, yung mga bagay na gusto mo sa sex, kailangan mo rin sabihin yun sa partner mo. Totoo. Di naman Actually, automatic yeah. yun na Alam niya na yun. agad. Kung paano kang haplusin. Yeah, so Yes. baka you lack communication lang and that's why it doesn't, you know. Kailangan mo sabihin kung on top ka, on bottom ka, on side ka. Inside ka. If gusto mo ba mabilis or dahan-dahan. Okay. Okay, so yun. So, eto, ano ba yung kailan, wag na nating i-dive in kung kailan kayo naging sexually active, pero what do you think is yung okay sa inyo, safe to say na, I'm okay na ako to be sexually active? Ay, hindi, kinuwento lang pala to sa akin. Naalala ko lang. Ah, yung ni kwento. Jack. Oo, ni Jack. Kasi yung best friend ko na si Jack, ano yun eh, close na close talaga kami nun. Kaya alam na alam ko yung story. Okay. Oo. So, nung high school kasi siya, parang sa friends namin, parang unti-unti ng, syempre all boys kami. Na parang, uy, ganito nangyari sa akin, ganyan. Solid pare, good shit, ganun. so syempre, parang nung bata si Jack, yung best friend ko, na-curious din siya na parang, ano kaya yun, ganun. Grabe, napapanood ko lang yan na-experience na ng mga kaibigan ko. Okay. Pinapanood mo lang. So, parang, eventually, parang nakahanap siya ng girl na, nakakilala siya ng girl and nakahanap siya ng girl na mas matanda sa kanya. So, parang, si Jack, parang ang dami niya ng mga kaibigan na hindi na virgin. Oo. So, nakakilala siya. Siyempre, Na-pressure siya, pare. At malaman niya rin kung Pressure, what's the hype, man. What's the hype, bro? The trend. Ano ba The feeling hype yan? all about. Ano ba yan? Solid ba yan? Ganun. Tapos anyari? So, yun nga. Kasama niya na yung girl niya, ganun. Punta kami sa bahay ng friend namin, ganun. Inom kami, ganun. So, ayun na. At syempre, kami mga kaibigan, tinulungan na namin, ayan na, kung gusto mo, dun sa taas ha, ganun. So, ang kwento sa akin ni Jack, nung first time niya, First time ni Jack. kabado daw siya. Oo, hindi daw niya alam kung paano suotin yung condom. Parang sa sobrang close nyo ni Jack. Oo, close talaga kami noon. Tapos, Tapos, hindi niya alam kung paano suotin yung condom, ganun. Pero, solid din kasi... ulit talaga yun. Solid din kasi nagko-condom. Tama. Just Tama. Pero pag mali naman yung pagkagamit, hindi pa rin safe. It's the thought that counts. Parang hindi. Wag nyong tularan. Dapat be educated din. Pero okay, sige. Reproductively. Oh. Okay. Okay? So, doon ko na na-realize na yung... Na-realize ni Jack Na-realize na ano. Doon ko na na-realize sa pinag-uusapan natin okay. ngayon na parang ang laking factor ng environment mo Sa kung kailan. Oo, sa kung kailan mo ma-feel kung G ka na. Yes ba? Okay. Okay. Okay, so now, looking back, sa tingin mo ba, yung age mo na yon, when you started being sexually active, tingin mo ready ka talaga nung time na yon? Or looking back now,
sana mas older ka pa or what? Or okay ka dun? Yung experience, di ko experience yung kay Jack, ha? I mean, kay Jack pala. Sorry. Kay Jack pala. Okay, sorry. Isa pa. Apak na nga. Nakapakan mo yung paa ni Cheska pa ulit-ulit eh. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Pangalawa. Okay lang. Pangatlo. Sabi niya, aw. Ow! Okay, sorry. Okay. So, looking back now, sa tingin mo ba, knowing si Jack, since super close naman kayo, sa tingin mo ba na kung babalikan niya yon, sa tingin mo ready ba talaga siya at that age na maging sexually active? Or sa tingin mo, mas gusto niya sana na mas older pa siya, yung mas marami pa siyang alam? Hindi, siguro feeling ko, tama lang na na-experience yun yung 16 na yun. Kasi, di ba sabi nga ni Sir Astro, start now. Sabi niya, start yesterday! Start yesterday, not now. Start young! Start young! Kasi ibang usapan na kapag matanda mo na ina-explore yan. Teach a child how to fish so that he will release his fishes. Charot, joke lang. O hindi, pero tama yan. Oo nga. Kasi kapag, like ako, may friend ako talaga na ngayon, Si Emma. Oo, may friend ako na, like, ngayon, kasi parang sobrang late niya na maging, yun nga, sexually active. Parang hindi niya alam kung ano yung mga gusto niya. At hindi niya rin alam, like, how to pleasure herself, ganyan. Yun, hindi niya alam kung ano yung gusto niya sexually. Late bloomer siya. Ako gusto ko lang sabihin na everybody is different. And mararamdaman mo lang naman yan. And siguro advice ko lang kung kailan ka dapat maging sexually active or ganito, ganyan, is when you are doing it with someone that you trust. Hindi ka pinilit, hindi ka finorce, and gusto mo rin yung ginagawa mo. You actually enjoy it. And I think no matter what age that is, be it 13, 14, I'm not saying and I'm not promoting na 13 dapat mag-sex ka na. Pero again nga, everybody is different. So, kung na-feel mo na yung mga factors na yun, then I guess you can be sexually active. But also, when you become sexually active, please be responsible as well. Kasi may mga diseases tayo na pwedeng makuha dyan that we have to protect ourselves of and the other people that we have sex with. And you guys, importante talaga that you are also knowledgeable about your reproductive health. Ayaw niyong magkaanak ng early. Oo, kasi ang daming pwedeng negative na mangyari dyan. So, just really be mindful and responsible and careful. Lahat na. Be like Jack. Yes. Sex is fun and all. Pero the consequence, you know what they say? Sex is evil. Sex is evil. That's what they say. Kasi a lot of things stems from that. Go for it, Jack. Okay, go, Sean. I just wanna add lang. Kasi Yes. nakarelate ako ng sinabi ni Vince kanina na yung tropa mo talaga yung or yung people around you, environment mo. Kasi may tropa din ako si Jack. Okay. Sa school namin ni Jack kasi, medyo taboo talaga yan. Okay. Ngayon sinabi mo kanina. So, nangyari, si Jack, wala siyang ginawa nung high school. So, nung nag-college si Jack, yun, medyo nagulat si Jack. Tapos, doon pa niya na-explore. Ganito pala ito. So, kaya nang sabi mo kanina, di niya rin alam yung mga trip niya, ganun, kung ano yung mga gusto niya. Tsaka medyo, pag sumasabak na siya sa mga ganung activity, medyo delix. Kasi, di rin siya super informed as to reproductive health, gaya ng sinabi mo. And, mga bagay lang na kailangan mo malaman when it comes to sex. Yeah. Dapat kasi alam mo kung kailan fertile yung partner. Yes, kailan ka nag-ovulate. Oo, may calendar, may app dyan, libre lang yun. Yes. Para may Girls. iwasan natin yung Yes. Oo. Pero ako naman, multiply. oo, tama. Wag yun. Wag yun, wag kayo mag-multiply muna. Wag muna. Ako wala naman ding specific age. Talagang only when, katulad sinabi ni Cheska, when you are ready na as in willingly, hindi ka kinores, hindi ka finores. And when you're armed with the knowledge na of, yun nga, yung consequences and protection, ganyan. Kaya dapat talaga, I think sex ed talaga is
Yeah. Dapat meron eh. Kasi kung kahit yung menstruation mo, hindi mo alam how it goes, I don't think you are responsible enough. Oh, to, you maniwala ka know. dito, nursing to. Yes. Yes. Diba? Ako may Ganun eh. kaibigan ako si Emma na may partner siya. Tapos parang one day bigla siya naka-feel na parang there's something uncomfortable down there sa kanyang... Paano uncomfortable? Pain or... parang Something is different. basta something's different. I don't know if it was like itchy or like something like that. Basta something was different. Something felt uncomfortable. Tapos, pumunta siya mag-isa talaga sa hospital, sa OB-GYN. Tapos nagpa-check siya. Tapos, syempre, first time niya na maka-experience ng ganun. First time niya to go to an OB. Tapos, ang dami niyang anxieties and fears about it. Pero pagdating niya doon, May tikit na okay pala naman. siya. Iba yun. Biglang Okay. lumabas eh, no? Reset! Sorry, okay. Continue. Sorry. Okay. I just had to. Okay naman pala. Ayun, okay naman pala. Like, hindi ka naman i-judge ng doctor eh. Yeah. At meron din namang yung patient confidentiality, ganyan-ganyan. Privacy Act. And kinausap lang siya ng doctor na parang adult. Na okay, how many partners have you had? How many current partners do you have? Ganyan-ganyan. Tapos, in-inspect nung doctor yung Tapos, syempre, uncomfortable at first, pero yung doctor is just there to do their job. And, ayun. Tapos, doon din siya na-inform about yung parang, is it HPV vaccine? Hindi ko sure kung ano yung tawag. Pero basta, there's Human a vaccine papilloma. na it's for all types of Yeah. sexual Okay. diseases. Marami Yes. Ganyan. So, ayun. Kasi nagkaroon pala siya ng parang STI naman. Parang STI. sexually Oh. transmitted Infection. infection. Not a Oo. disease, pero infection. Infection. Na-infect lang. So, kailangan talaga ng gamot. Mhm. So, ayun. Yes, kaya don't be afraid or shy to go and see a doctor for And, yeah, that. And guys, sobrang daming contraceptive na Yes. pwede. Meron na nga Ang din dami. injection din eh. No? Yeah, merong Ah. implant na sa arm. Meron ding implant doon. Yeah. Meron ding, if sensitive ka, syempre may birth control pills and then there's condoms. But if you're sensitive to yung mga hormonal changes, meron ding copper IUD. That doesn't change anything Yeah. sa hormones It's mo. just like a barrier lang as sa in, it's just a copper na sobrang That liit kills na the nilalagay sperm inside. once it gets in. So, ang daming ways and the internet is there, Google is there. And alam ko, if I'm not mistaken, you can go to your local yung local health center. Ayun, pwede ka dun magpa-consult. Yeah, and also like importante just another like kumbaga family planning, no? Like contraceptive. Hindi siya full-blown contraceptive, pero it's important talaga to know your menstrual cycle. Kasi dun mo malalaman if you're ovulating or not. So if malaman mo na nag-ovulate ka na, wag ka mag-ano ha. Wag ka kung naano talaga yung partner mo, sabihin mo sa kanya, okay. So kung ayaw mo talaga maging tatay, not today. Ito nga. Not Ito today. naman for guys na reproductive health. Kasi alalahanin niyo pag nagsisex kayo, wala masyadong contraceptive sa lalaki, condom lang. Lahat puro nasa well, babae. pwede. They'll just, Kapon. Pakapon ka. Pero nababalik naman eh. basta be mindful lang na sa partner mo. Like, alagaan mo yung partner mo, lalo naman kasi Yeah. kayo. Kasi katawan ng babae, nasa kanya yung risk eh. Whether partner or Yeah. one night Or stand kahit mo one yan. night stand lang, ganun. Maging responsable ka. Suot ka ng condom or Oo, kapag nag-party ka that night and you know that you wanna hook up, Oo. dala ka na. Yeah, Oo. kasi hindi mo rin alam kung ano, kasi minsan yung mga diseases and infections, it's dormant. Like, nandyan lang yan. Yeah, Hindi you mo never alam know. na meron ka pala, tapos pwede mo palang maipasa sa ibang tao. Kaya din important yung condom. be mindful of the ladies, guys. Kawawa naman sila. So kayo ba, in favor ba kayo sa mga live-in muna before marriage? What are your thoughts about that? Ako, I'm fine. Ako, in favor din ako. Fine. I'm in favor. Nung una, hindi. Pero yung para, sige na lang. In favor na lang. I mean, hindi siya super duper pilit yung ganyang thought. Pero kasi na-realize ko din na parang, Na pwede. na okay, May pros beneficial. May pros din naman. Pala if it'll make the relationship, better.
Kasi minsan, yung marriage naman, hindi lang naman dahil hindi pa kayo nagpapakasal dahil di nyo mahal yung isa't isa. Marriage also comes with madaming like financial responsibilities, mga ganyan, na baka hindi pa kayo ready. Pero alam niyo sa sarili nyo na gusto nyo na to live together, to build a life together. Pero can I ask something, guys? Aha. Have you guys ever been in a live-in situation ba? I guess so. Oh, or wag na lang natin tanungin. Pero if ever you guys, what do you guys think ba? Like, is it really the same with marriage? Kasi nasa isang bubong kayo eh. And then, syempre yung bills naman is really like split, just like in marriage. So what's like the difference? Paper lang, ganun. No, I think it's still definitely different. Still different. Pero siguro, pag mag-live-in kayo bago kayo magpakasal, siguro it's just a peek into what it could be like. Pag nagpakasal na kayo, like at least alam mo na kung paano siya sa bahay. Oo. Oh. Malaking factor kasi. Malaking factor yun. Dahil di ba, paminsan nagkaka-roommates ka, kunyari, lock and taping, may roommate ka. Tropa naman kayo eh. Nung naging roommate kayo, di na kayo tropa. Ay, oo nga. Oo Diba? nga. Hi! Charot. May mga ganun na mga bagay. Kasi makalat siya, kasi ganito siya, kasi ganito Yeah. siya. Yung parang, yung toothpaste hindi niya ganun. niro-roll. Or Yeah, oh my God. Di Yung nag- paglabas niya ng shower, ang basa-basa. Oo, tapos yung towel iiwan sa bed. Ano ba yun? Di ba sana yung bed? Okay. mga ganung bagay. Patay. Oo, Tapos hindi yung niya- laundry hamper nandyan lang. Tapos yung socks nandun pa sa may gilid. Di ma-shoot dun. Mga ganun na Hindi, bagay. nabasa ko lang yun. Sa Reddit Reddit. story yun. Yun yung Reddit story dito. Yun, Okay. Oh, ito. Ay, hindi bunso kay. Kami yung may Bakit? nakababatang kapatid. Kapatid. Or maging anak in the future. Ano, yung, baog kami? ano yung, don't say that. Ano yung sex advice na pwede niyong ibigay? Sex advice? Start young! Start now, start young, start yesterday. Para sa akin, I don't chase, I attack. para sa akin, importante talaga na gumamit ng condom. Talaga? Kasi, Hindi. Talaga ba? Importante talaga mag-condom? importante talaga, lalo na kung hindi mo kaya bumuhay ng pamilya. Lalo Diba? na, kunyari, nag-one night stand ka. Oo, One night stand. mag-one night Di mo stand alam ka. kung anong dala niyan. Mag-condom ka na para safe na kayong dalawa. Di mo rin alam kung anong dala mo kung di ka nagpa-test. Wala. Curious lang ako. Like, talaga ba? Chill. Sorry. Hindi ako against, ha? Kala ko kasi na ano siya. Sabi, Pero yun nga, paggamit ng condom, tapos siguro kasama din yun sa kailangan mo malaman yung yung sa mga cycle ng sa girl. Kasi malaking factor din yun. Para alam mo kailan ka attack. When is That's the prime true. time to attack? Oh. No? So, yun lang nga advice ko. Oo. Ito okay to. Kita kami ng araw na ito. Checkan mo na yan, boy. At libre ako nito. Ganun. Okay. Ako siguro, sex advice ko lang, in general, hindi siya mali. Hindi yan ikababawas ng dignidad mo, ng self-worth mo, kung magsisex ka or hindi. Basta gusto mo yan, you're in an environment where you're safe, you're doing it with a person that you trust, at na sana, if this is my child, or kahit nga sa sister ko na sana na he or she feels comfortable enough to come to me for help, for advice. Yun. Well, yeah, same. Hindi yun, it wouldn't make you less of a person, yung sex. Don't be afraid of it. Siguro yung lagi lang talagang sinasabi din sa akin ng mom ko, ng lola ko na go, do whatever you want. Go, maggilata ka dyan, whatever position you want. Just don't come home crying, telling us you're pregnant. And you don't want to get pregnant. Yun lang naman, or yung may disease ka. Just Ganun. educate yourself. Yun Madami. lang naman. Kung ngayon pa nga lang, marami ng resources eh. I'm sure in the future, mas lalo Madami pang pa. accessible ang information. So, nasa iyo na yan. Dapat ginusto mo yan. So, be responsible enough to educate yourself and also to be prepared for the consequences of
yung actions Oo. mo. Kasi yung mga bata, hindi mo naman yan ngayon, or yung mga nakakabata natin, hindi mo talaga yan, take it from me, you can't tell Pero them what grabe, to do. Ang dami ko nang narinig ng mga stories na mas bata pa sa akin nung na-experience ko sa generation ngayon ng mga bata. Yeah, that's so true. As in, That's so true. meron ako na narinig ng mga stories sa schools na grade 7 pa lang, sinusubukan ng gawin, which is parang grabe, akala ko dati, nung 16 ako. Parang ang bata, oo. Oo, parang bata ko na. Dahil din siguro sa mga Oh, the parents times are natin. changing din, oo. And ang accessibility nila, parang sa atin, nalaman natin about sex at during that age kasi dun tayo naging curious eh. Oo. Sila ngayon mula sa time na grade 3 sila, ganun. Parang ang dami na agad nila Pwede nakikita na. sa TikTok na kung ano-ano. Mm. Ito naman, medyo ano din to, lagi tong sensitive topic. Well, hot topic talaga to, is about sex videos. Ako, if, again, it's about trust eh. If okay kayo ng partner mo to do it, to film whatever, go! Malibog kayo na Kung sobra. dyan kayo masaya, kung naglo-long distance kayo, kailangan nyo ng long-distance help. relationship, kailangan nyo ng video call. Oo, di go for it. Go Pero, for gold, mare. wala, hindi mo makakontrol. May mga tao talagang na pag nakipag-break ka, hindi mo na alam saan napupunta, saan spread yung mga videos na yan. Pero inherently, kung lahat ng tao tumutupad sa usapan na sa atin lang to, hindi siya mali. Oo. Kaya huwag kayong mahiya. kung Basta meron. ano lang din talaga na alam ng dalawang tao na may video. Kasi ibang Oo. usapan Huwag kayo yung- mag-film ng palihim. Oo, ng palihim eh. May mga ganun din. Uy, that's assault. That's not okay. That's illegal. Yun yung that's hindi illegal. okay. Even yung pag-spread mo nung video without your partner's consent, that's also illegal. Yeah. Pero as much as possible, hindi naman natin sinasabi na parang okay gawin yon. Oo. Hindi namin parang pinopromote na okay siya gawin. Ang sinasabi lang namin is na kung gusto nyo gawin, di go for it. Pero as much as possible, wag na lang para safe ka. Kung hindi kayo sigurado sa partner nyo na talagang Na sigurado to. mapagkakatiwalaan talaga ng 100%, wala talagang di talaga yan makakalabas, wag na lang. Wag nyo na mare. gawin. Kasi may ibang relationships naman talaga na I don't know if kailangan, pero let's say long distance kayo and that's something that you really, na parang may value sa'yo yung ganun. Kailangan yung gawin paminsan, but dapat sigurado ka lang talaga dun sa tao. Oo, sigurado ka sa ginagawa tao. mo with. Yeah. Oh, I'm not against it. If you guys like to do it. Pero ako personally, it's a no talaga. Whether kahit gusto pa ng partner ko, just really parang non-negotiable siya for me. Kasi siguro like with the work that I'm in, pero siguro pag like hindi naman ako artista, I think siguro may 5% consideration bilang love people mo wouldn't talaga. people wouldn't like care naman sa ano ko. Pero yeah. Ay, pero ako din sa mga viewers natin, like, para matigil natin yung culture na nare-release yung mga videos na ganyan. If may mga times na yun nga may scandal na lumabas, wag nyo nang i-share, wag nyo na ding panoorin, wag nyo na siyang, like, don't give it the clout. Don't give it clout para hindi na lalong dumadami. What do you get out of it? Kasi kawawa What naman, do you imagine, get put yourself in that position. What if ikaw yung nasa video na release ng partner mo yung video mo without your consent? Diba? You wouldn't want the public to napagpiestahan yung video Yes. mo. So, That is true. wag mo na ding spread kung may lumabas na mga ganon. Yeah, Okay, that's meron true. tayong ngayon, Reddit story. So here's our first Reddit story. My boyfriend wants us to abstain from sex. Almost 4 years na kami ng boyfriend ko. Sexually active kami during the first 2 years of our relationship. We were each other's first in. So, okay, first sila. 2 years ago, my boyfriend told me na kailangan na namin mag-stop sa sex. Even kiss, hug, cuddle, etc. to avoid temptation.
he wanted us to abstain dahil nakokonsensya na raw kasi siya na we're doing the deed na hindi pa rin naman daw kami kasal at nakakahiya kay God. Nahihiya siya na mag-pray or mag-ask ng help from Him if mismong siya hindi sumusunod sa utos niya. Iba rin ang religion ng boyfriend ko. They are encouraging na once na nag-date na, di baling magpakasal na lang kayo maaga basta don't engage in premarital sex. Hindi pa naman kami pwede magpakasal because we're not financially stable yet and taboo naman yan sa family ko. We're legal age naman. For the past 2 years, we had several discussions about this. I am the one insisting because sabi nga ng prof ko, humans are sexual beings. Ha 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 ha. And I do believe it's the norm. Kahit noon pa man, once naging magjowa na kayo, inevitable na maging part na ng relationship nyo yan kasi attracted kayo sa isa't isa. Very unusual yung hindi. Kapag in-open ko naman, I must be thankful daw kasi yung ibang lalaki, once na nakuha na, iniiwanan na. He just wants to be upright. Minsan napapaisip ako if totoo kasi lalaki siya, nasa nature na nila yan. But pinipigilan niya raw talaga. He can't cheat daw kasi kung kaya niya pigilan sa akin, what more pa raw sa iba. Yung pinaka-intimate na namin is to hold hands. To be honest, happy naman kami sa paggala, pagkain sa labas, etc. And nasanay na lang ako. I'm just wondering if pwede ba ako makipag-negotiate sa kanya about this. Am I in the wrong? Enlighten me, please. Oh, that's hard. What's hard? Like, kahit ako mismo, parang... Hindi nga hard. Hard eh. Mahal mo kasi yung tao, no? Pero iba yung gusto niya. And iba din yung gusto mo. So, mahirap yun. Kasi, overall, nag-enjoy ka naman, masaya ka sa relationship. It's just that, etong isang aspect. So, parang, meron kasi tayong sinasabi sa relationship na parang 80-20 di ba? Yung parang 80% nandito na sa tao, pero yung 20%, hinahanap niya sa iba because there's lacking. Yeah, pero hindi mo na-realize na 20% lang yun, 80% yung meron na itong person na to. That's hard. Siguro yung sinabi mo rin kanina na parang it depends on how important this is sa person, yung sex. Kapag sobrang importante to sa'yo, then hindi na kayo same ng beliefs, then ibig sabihin hindi mag-work. Kasi lagi mo yan i-bring up mag-aaway na lang kayo, tapos masistress ka lang din. But also, why not try mo rin kayang solo? Like, magsariling sikap. Oo, and then if you enjoy that naman, then I think okay. Sa akin naman Hirap siya for me. Parang nakuha ko kasi sa kanya, parang masaya naman siya sa relationship nila. Talagang walang sex. Pero the fact na tinype niya itong pagkahaba-haba na to, ibig sabihin it means that a lot. It bothers her somewhat. Kasi shinare niya. Pero kasi meron din kasi silang 2 years na may experience sa sex. Yun nga nagawa na nila. Tapos biglang binawi ni Kuya Pero also, mind you, yung partner mo throughout the journey, nagbabago yan ha. Yeah, that's true. Nagbabago naman. yung partner mo. Yeah, that's true. Pero ako, hindi ko alam. Kasi it really depends on the girl kung gaano yun sa kanya ka-important, kung kaya niya mag-adjust. Kung kaya niya pa. Kung kaya niya maghintay. Nasa kanya yun, people are different. Ako, I remember... Yes. Pero siguro naman kaya niyang pakiusapan yung guy naman na at least lang na maramdaman niya na... more than holding hands. Kahit a hug Hindi would nga do. daw kasi nga daw, we're trying to resist temptation nga daw. No hug, no kiss, no cuddle. Wait, that's over the top yung hug cuddle. Yun nga yung sabi. Ito mo sabi niyo, pinaka-intimate. Ito. Hindi ito, yung pinaka-intimate na namin is to hold hands. Pero yung bawal na sa kanila ngayon is kiss, hug, cuddle. Baka naman kasi yung cuddle niya is may pagganon na sa pababa, kaya natitempt. Kaya ayaw na lang nung guy. Hawak agad sa... Oo, yung parang pag ganon. Iba din naman yung cuddle na talagang, yung intention is cuddle lang talaga. I think, ako for me kasi parang ibig sabihin nito, medyo different na yung values ninyo. At least in that regard. So, for me, it wouldn't... May time, yung friend ko, si Emma. Parang,
she was dating this guy na older than her pero still like celibate all his life as in virgin. Tapos si guy parang pero nag-aano sila, yung parang they do everything except sex. Basically. Nag-handjob. Oo. Oh, nag-handjob sila, nagbo-blowjob sila. Pero wala lang pasok. Oo. The door is closed. No entry. Oo, no entry. Oo. No D, no entry. Oo, tama. Tapos parang si Guy din kasi katulad ni nitong nasa Reddit story na religious ganyan. Tapos para sa kanya like mali yun, kasalanan yun, kaya ganyan. Tapos parang may time na every time that they would do something sexual, parang magsasabi si Guy na he feels bad, ganon. So ngayon tuloy, itong si Emma, pakiramdam niya tuloy parang ang dumi niya, ganon. Kasi nga, magkaiba na sila ng values. Oo, totoo. Hindi katulad dati na si Emma, wala siyang pakialam. I mean, hindi man sa walang pakialam, pero para sa kanya, okay lang yun. Wala siyang maling ginagawa. Pero dahil dun sa partner niya, ngayon, she feels bad tuloy. Totoo. So, yun yung worry ko na mangyayari kay ate girl sa Reddit story. Magigilty siya for feeling. Oo, for feeling horny. Na Horny. gusto niyang makipag-sex sa boyfriend niya. Technically, wala namang mali. Pero dahil sa beliefs ng boyfriend niya, pakiramdam niya tuloy, nagkakasalad na din siya. Hindi niya naman yung pwede kunin sa iba kasi cheating na yun. Oo, tama. So, kung di mo Sariling pa kaya, I mean, kung kaya mo girl. naman, go. Kung di mo na kaya, Bawal pa. girl. Finger licking good. Finger licking good. Okay. Ha, wait lang. Kakaiba yun Oo nga eh. Pwede ko mong basahin. Sige, ikaw magbasa. Oh. Ito na yung pangalawang story natin. Sing-sing! Bago pa finger? Hi mga Lodi! Need ko ng help. May GF ako na ayaw makipag-sex hanggat walang ring. She's a religious person too. Sabi niya sa akin, gusto ko may assurance and panghahawakan bago mag-sex. Help po! Paano niyo diskarten ganitong babae? Love ko siya, pero it's hard to not have sex before marriage. Damn, sing-sing, bago finger. That is tough. Bago pa finger. Sing-sing on the finger bago magpa-finger. Mhm. Damn. Sing-singan mo. Ganon. Why not cock ring? Hoy! Paano ba? Discard. Geto pare. Ang pangit ng term na diskartehan. Parang He's trying to take advantage. oo. Geto pare. Libog ka na ba? Kung di na kaya, malis ka na. Umalis ka na lang. Malis ka na. Bili ka naman. Hindi kasi, mahirap kasi ipilit yung bagay na ayaw ng isa eh. Oo. And So, kung didiskartehan niya lang yan, para lang makuha yun, no yun. Kasi, take advantage mo yung babae kapag ganun eh. Kasi parang, meron ka lang goal eh, which is to have sex with her, not to marry her. Yeah. Gets? So, iba din sila ng values. Magkaiba din sila ng values. So, para sa akin, tigilan mo na yung brother kaysa niloloko mo lang yun. niloko mo lang yung sarili mo. Yan. Nakawa ka sa team. Naalala ko din si Emma. Yung, di ba, she dated a guy na religious tapos celibate. Tapos parang may times na nagsasabi si guy na, what if, kasi nga very, very firm si guy sa belief niya eh. At sinasabi niya talaga palagi na, I don't wanna have sex before marriage. Pero may mga times na parang, in the heat of the moment, parang nagsabi si guy na, what if what if ready na ako, what if gusto ko na lang pala, ganyan. Tapos si Emma na yung nagsasabi na, hindi wag na lang. Kasi I'm sure na pag ginawa natin yan, after, magigilty ka. Tapos ako pa yung sisusuin mo. Yeah. Kaya yun, Brad. Okay lang yan. Kaya Brad, hanap ka na lang, para sa akin, hanap ka na lang ng babae na Fingerin. willing pa finger na walang sing-sing. Diba? Yun, hanapin
hanapin mo. Maminger ka Huwag mong pilitin yung babaeng gusto paminger may sing-sing. Masakit yun! Sabista yun. Masakit yun kung may soto sing-sing! Kaya, go lang. May mapipinger ka rin. Sana by this time may na-finger na siya. Sana. Hayok na siya Ayok na yun. Pero hindi, alam mo, pero kung kuya na nasa Reddit story, Kuya Lodi. Kuya Lodi, kung kaya mo maghintay, edi, Hintayin mo. sige, hintayin mo. Kung love na love Hindi mo. ka naman namin ini-small. Kung siya dahil talaga yung kung gusto kaya mong maghintay. i-finger. Oo, kung siya talaga, edi go. And- Pero kung you keep trying to find ways na madiskartehan mo yung girl, wag na lang. Sa akin din parang tinatanong siya kung gusto ko may assurance sa panghawakan. Pili ko parang baka long-term relationship na to, gano'n. Tapos, pili ko parang medyo pinaparinggan ka na rin ng babae na pakasalan siya. Alam mo, hindi niya rin kasi sinabi yung age nila eh. Gusto ko may assurance sa panghawakan pag gagawin natin to. Kung love mo talaga, kung pakasalan mo, bro. Tsaka ito, she's a religious person. So in the first place, dapat tinake note niya na yan. Gaya ikaw, di ba, nabivisit ka ng Instagram, tignan mo ano yung mga hilig niyang lifestyle and stuff. Para lang alam mo. Pero, di naman kasi lahat yung religious ng tao. Ano eh. Oo. Pero at least, may idea May idea ka. No. Anyway, to wrap up, thoughts, advice. Wala, it's not wrong naman na makipag-sex na umaga. Di rin Before masama. marriage. Di rin masama na magkipag-sex ka after marriage na. Ikaw, kung yun yung pinapaniwalaan mo, yun yung principles mo, panghawakan mo yun. Importante sa pagkatao mo yun. Yeah, let's just not... sorry. Sana makahanap ka ng tao na respeto yun. Let's just avoid looking down on people for whatever it is that they want to do with their lives. Katawan nila yan, buhay nila yan. Kung hindi naman sila nakaka-apekto na ibang tao, let's let them be. Let's not look down on them. Yeah. Basta, ang gusto ko na sabihin is, huwag niyong pipilitin. Huwag pipilitin. Huwag pipilitin. Lawayan Ikaw din, huwag mo din pilitin yung sarili mo kung hindi ka pa Lawayan ready. mo muna. Huwag mo pilitin, lawayan mo muna. Oo, masakit. Siguro wag na lang mag-judge in any way, shape, or form. Yeah. Yeah. Kasi let's say, yung parang yung, di ba, yung parang girl, parang feel niya, na, parang it's bad to feel. Sige, to end, like small, random sex tips. Go. Sex tips. Go. Just, Just a tip. Just a tip. That's my first tip. start yesterday. Yun. Start now, start So yun, wag niyo muna pag ipapasok mo, wag muna lahat. Yung tip lang muna. Yung first tip. Okay ka. Ako, it helps to have a safe word. Kasi minsan, di ba, nagduno ka pero medyo pakipot effect. Ganyan. So it helps to have as in a safe word na pag sinabi, Nashville! Nashville! Ibig sabihin nun, dapat alam ng partner mo na tumigil ka na, hindi talaga. Like, I don't consent to this. You get me? Order na. Na hindi ako nagpapa-hard to get right now. Talagang ayaw ko, so stop. Oo. You get me? Kasi di ba minsan nag-ano ka, ayaw ko, gano'n. Stop mo na, gano'n. Hindi, alam ko gusto Pero, mo. pero tayo ko, ayaw mo talaga. Hindi, alam ko eh. Come here to Papa. Tama ka din eh. Okay, ikaw, Chesky. What's your tip? Communicate. Oo. Talaga. Okay ka lang. May pwede siya. Pwede parang wala ka na sa parang okay ka na Are you gano'n. still okay? Can you like calm down? Oh my God. Right I'm now? done na. Naalala ko tuloy yung kwento sa akin ni Jack. Yun nga, nagsisex daw sila, kwento sa akin. Sabi ng babae, saktan mo ako. Sabi ni Jack, ang taba mo. Gusto mo na masaktan na. Ang taba mo. Emotional pala.
Sa emotional pain. Wala akong mararating sa buhay. Hindi ang mahal ng magulang mo. Okay, ka na last or wrap it up? Last tip, kung first time mo, sana naman sa kama. Ha? Oo, Sana naman, ha? Huwag sa Maki Bars. Oo, huwag sa Maki Bars. Huwag sa Maki Bars. Huwag sa mga ganun. Huwag sa talahiban, huwag. Sa kama sana. Yun. Okay guys, thank you so much. Sana nag-enjoy kayo. Share nyo naman din sa comment section. Baka pwede, kung nahihiya kayo, gumawa kayo ng anonymous na account, gano'n. Tapos tsaka kayo mag-comment ng first time experiences ninyo or kung ano man yung views ninyo regarding sex before marriage. Yes, correct. And of course, guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Adventure Taste Moments, and of course, follow us on Spotify, Audible, and Apple Podcasts. Ayan, kita-kits on the next episode, and this has been Triggered. Have safe sex! And enjoy! Yes, enjoy! Have fun! Huwag lang masyado. Don't do anything I wouldn't.